Magandang araw sa ating lahat. Ako si Liz De Vera at hayaan niyong talakayin natin ngayon ang wika sa COMNET, isang bagong rehistro sa wikang Filipino ni Mary Ann S. Sandoval. Ang mga tuklas at imbento sa buhay ng tao ay nagdudulot ng pagbabago sa mga komunidad na siya nagdudulot ng pagbabago sa kultura ng komunidad na iyon. Isa na sa mga pagbabagong ito sa pamumuhay ng tao ay ang modernisasyon sa teknolohiya na siya namang nakapagpabago sa paraan ng komunikasyon o pakikipag-ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Nagkaroon ng telecommunication revolution mula pa nang maipakilala ang telegraph. Sinundan ito ng pagkakaroon ng telecommunication satellite na hugis balloon noong 1960. Nagkaroon din ng satellite na sa kalawakan ang pangalan ay Telstar at sinundan na ito ng pinakabagong bunga o siyang pinakamakabuluhang hakbang tungo sa pagsulong ng teknolohiya upang ma-improve o ma-develop ang komunikasyong pantao na siya namang kilala sa katawagang internet. Dahil sa internet, lumiit ang mundo ng mga tao. Ang ito ay binigyang definisyon ni Mary Ann S. Sandoval bilang isang komunidad, isang socio-technical na sistemang komunidad na ang mga miyembro ay pinag-uugnay ng teknolohiya. Isa pang sinasabing nag-uugnay sa komunidad na ito ay ang iisang layunin at ang wikang pinagsasaluhan. Gaya nga ng naumpisahang pag-aaral ni Halliday patungkol sa institutional linguistics na siya namang tumutukoy at nagbibigay definasyon sa isang komunidad. Ang isang komunidad ay isang grupo ng mga taong pinagbubuklod ng iisang layunin at iisang wika. Kung kaya't matatawag natin na isang virtual na komunidad ang grupo ng mga taong nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa internet. Ang bagong espasyong hatid ng internet ay tinatawag na networld. At nagbigay din ng termino si Mary Ann S. Sandoval para sa bagong uring na buong ito ng komunikasyon sa internet. At ito'y tinatawag niyang COMNET. Hindi rin pahuhuli ang mga Pilipino dahil nariyan tayo sa mundo ng internet. Present na present tayo. Sa katunayan, ayon sa isang survey, kamakailan ay isa ang mga Pilipino sa pinaka-active sa mundo ng pakikipagtalastasan o pakikipag-ugnayan sa internet. Kung kaya't kakikitaan ng presensya, ngunit maliit man, ngunit kakikitaan pa rin ng presensya ang wikang Filipino sa internet. Sa katunayan ay nabuo ang isang pag-aaral patungkol dito na siyang ipinipresenta ni Mary Ann S. Sandoval sa kanyang akda, ang bagong rehistro ng Pilipino, ng wikang Filipino sa internet. At ito ay tinatawag na eFil. At ito ang subject matter ng pag-aaral ni Mary Ann S. Sandoval. Binigyan niya rin inilatag rin niya sa kanyang akda ang pagkakaiba ng oral at pasulat na wika upang bigyan ng distinksyon ang nangyayaring komunikasyon sa internet gamit ang wikang Filipino. Ayon nga sa kanya, ang uri ng rehistrong eFil ng wikang Filipino ay kakikitaan ng parehong katangian ng oral at pasulat na wika. Kung kaya't hindi lamang ito makukonsidera bilang isang pasulat na wika o isang forma ng pasulat na wika, at hindi rin ito isa lamang oral na wika, ngunit integrasyon ng dalawa. Ang COMNET ay pinag-aralan sa pamamagitan ng mga sumusunod, mga blog, bulletin boards o tinatawag rin na forum, at ang mga chat. Ito ang mga ginamit na suheto ni Mary Ann S. Sandoval sa kanyang pag-aaral. At lumabas nga sa pag-aaral ng eFil ay isang Filipino o rehistro ng Filipino na ginagamit sa internet at bilang ang Filipino isang buhay na wika, nagkaroon ng mga pagbabago sa wikang Filipino dulot ng impluensya ng internet at ng mga Pilipinong gumagamit ng internet.
Sinasabing ang ka-e-fill ay may mga katangiang hypertextual, multilinear, may spelling na pinaikli, paggamit ng acronym o pagdadaglat tulad ng LOL, BRB, and IDK, at pagsasama ng dalawa o higit pang mga salita. Sa konklusyon ng akda ni Mary Ann S. Sandoval, sinasabing hindi permanente ang mga katangiang inilatag dahil mabilis ang pagbabago ng modernong teknolohiya, gayon din ang komunikasyong pantao sa internet at madalas na ginagamit ang terminolohiyang Ingles at lumalabas rin na bata pa nga ang Filipino sa mundo ng internet. Matagumpay din niyang nailatag ang uri ng rehistro ng Pilipino na ginagamit sa internet, sapagkat inilarawan niya ito bilang bagong uri ng komunikasyon sa COMNET at na nagtataglay ng parehong katangian ng pasulat at oral na uri ng wika. Dumako naman tayo ngayon sa analysis at diskusyon ng akda ni Mary Ann S. Sandoval. Sa totoo lamang, para sa akin, hindi na ganoon ka-defined ang pagkakaiba ng oral at pasulat na wika o forma ng wika. Ngayong mayroon na ring bagong forma ang internet sa kasalukuyan. Kasi kung makikita natin, ang akda ni Mary Ann S. Sandoval ay isinulat nang may katagalan na. At marami na ngang nangyaring inobasyon, development, at pag-improve sa forma ng internet nung dumaang mga panahon. Kung kaya isa na riyan ang uri ng interaksyon na nagaganap sa pagkakaiba nga ng oral at pasulat ng wika na kanyang inilatag. Sinasabing ang oral, mabilis ang palitan ng daloy ng komunikasyon, mabilis na katatanggap ng reaksyon o tugon ang nagsasalita mula sa kanyang mga tagapakinig. At sa pasulat naman, mabagal ang palitan ng mensahe sa pasulat sapagkat may patlang o gap ang paghahatid at pagtanggap. Minsan pa nga nagiging static ang komunikasyon. Ngunit para sa akin, sa kasalukuyang forma ng komunikasyon sa internet, dahil sa inilatag na marami ng, dahil sa mga bagong features ng mga sites at mga apps gamit ang modernong teknolohiya, posible na ang oral at ang pasulat na uri o forma ng komunikasyon ay pinagsama. Nariyan ang pasulat na forma ng wika sa mga chat na maaari ring magkaroon ng mabilis na tugon mula sa isa't isa ng mga kasali sa isang sesyon kung sila ay nagbi-video call, halimbawa. Dahil meron ng mga chat or video calls na bibigyan ng option para makapag-chat habang sila ay nakakapag-usap rin ng harap-harapan. Sa ganitong uri ng komunikasyon, hindi lamang kayo nagkakakitaan, nag-uusap, maaari rin kayong mag-chat habang nagbi-video call, kung kaya't kahit na pasulat ang forma ng wika roon, ay makatatanggap ka agad-agad ng reaksyon mula sa iyong kausap. Nariyan din ang mga chat o ang mga sa comment section, halimbawa na lamang, kahit na sabihin nating merong mga nagaganap na comments na hindi nasasagot o may mga comment na natatagalan bago masagot, ngunit merong mga option katulad ng live feeds sa ibang comment section, katulad ng sa konteksto ng live feeds, Facebook Live, kung saan ang mga comment ay nagkakaroon ng sagutan sa pagitan ng mga kasali sa kontekstong iyon. Dumako naman tayo sa preserbasyon ng wika. Nariyan ang oral, kung saan pansamantala o madaling nawawala kuno ang mensahe, samantalang sa pasulat naman ay permanente at preserbado ang pasulat na wika, ang uri ng wika. Nabibigyan din ng pagkakataon ng sumusulat upang mabasa ng ilang ulit ang mensahe bago ihatid, kung kaya't
mas nagkakaroon ito ng pagre-rebisa o ng agarang pagbasa bago maihatid ang mensahe. Ngunit, para sa akin, sa bagong forma ng internet sa makabagong panahon, maaaring maipagsama ang dalawang ito. Bakit? Sa forma ng internet sa makabagong panahon, ang oral ay maaaring hindi madaling mawala ang mensahe o maaaring mapreserba at hindi pansamantala lamang. Sapagkat may mga opsyon na tulad ng sa konteksto ng Zoom, halimbawa, pinaka-pamilyar sa atin ngayong mga panahon na ito, kung saan binibigyan ng opsyon ng mga nagsasalita o kasapi sa meeting na mabalikang muli ang nangyaring meeting o ang mga napag-usapan sa meeting dahil may opsyon na para i-record ito ng host. At sinesend ng host ang record ng meeting sa mga kasapi. Sa ganitong konteksto, kahit na naging oral ang forma ng komunikasyon, nababalikan pa rin nila o naipreserba, naidokumento ang nangyaring talakayan. Katulad na lamang sa pasulat na wika. Nariyan naman din ang balakid katulad ng sa pasulat na wika, meron ngang isang elemento na bubuwag ng sinabing katangian dito, na ilatag na katangian dito ng pasulat na wika, sapagkat sa mundo ng internet, kahit na sabihin mong nakapag-sulat ka o bigay ka ng iyong opinion, halimbawa, meron kang option para i-delete ito o merong mga ibang pagkakataon kung saan ay kontrolado ng may-ari ng isang account ang kanyang account, kung kaya't maaari niyang burahin ang mga nilalaman ng kanyang account, kaya't maaaring makita itong isang loophole, kumbaga, sa pagiging preserbado ng pasulat na wika sa ilang mga sites sa internet. At marami pang ibang pagkakataon. At nariyan din sa gramatika, halimbawa, ang isa pang pagkakaiba ng oral at pasulat na wika, kung saan sinasabing oral ay may struktura ng wika sa pagsasalita na hindi gaanong napapansin, lalo na sa sitwasyong salitaan. Maaaring magkaroon nga daw ng maraming pagkakamali. Samantalang sa pasulat, dahil sa pagkakataong marebisa, konti ang gramatikal na pagkakamali, ngunit mas mataas ang pamantayan ng bumabasa sa pagtanggap ng mga pagkakamaling ito. Para sa akin, hindi ito ganon ka-define na rin sa bagong forma ng komunikasyon, sapagkat, ayun na nga, may mga pagkakataong marami ng sites actually ang nare-record ang mga oral na uri ng komunikasyon, katulad ng Zoom, sa live feed, sa Facebook, marami na ngayong may apps na may live feed, Instagram, meron na rin, sa YouTube, may nagla-live na rin, at maaaring ma-record ang mga live feeds nito. Sa ganung paraan, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, na uso na o nag-gear na tayo towards virtual learning, kung kaya't meron ng paraan ng mga guro upang mai-record o maidokumento ang oral na talakayan. Halimbawa sa report ng mga estudyante, hindi naman natin masasabi na porket oral ang uri ng komunikasyon ng kanilang pagpresenta ay hindi na makikita ang grammatical na mga pagkakamali. Ngunit dahil sa konteksto ng akademiko, alam natin na kailangan bigyan ng grado. Kung kaya't meron silang opsyon upang i-record ito upang mabalik-balikan ng professor o ng teacher ang nangyaring talakayan o report ng isang estudyante. Makikita o mapapansin ng guro ang ang mga grammatical errors, kumbaga, o ang mga nasabi niyang mali, dahil kailangan ditong graduhan. At mayroon ding ibang pagkakataon kung saan ang pasulat ay maaaring
maaaring marebisa. Marami ng ngayong mga apps katulad ng na nagche-check ng grammatical errors, na automatic kung nagche-check ng grammatical errors kahit na hindi ito napansin ng isang manunulat. Halimbawa na lamang, meron na ngayong mga apps katulad ng Grammarly o kaya mga sa text suggestions, sa GDocs, kung saan ay nakikita o ipinapakita mismo ng sistema na merong maling gramatika sa naisulat mong teksto. Kung kaya't mababawasan pang lalo ang grammatical error sa pasulat na forma ng komunikasyon sa internet. Dahil mismo yung sistema na nagsasabi sa yung merong mali doon sa iyong naisulat. Nariyan din ang pag-uusap sa Filipino bilang isang lingua franca at rehistro sa Filipino sa COMNET, kung saan sinasabi nga ng e-fil ay isang rehistro ng wikang Filipino na ginagamit sa internet. Ngunit hindi ako ganon ka-satisfied sa pagbibigay o pagkakategorize sa Filipino bilang isang rehistro lamang, isa e-fil bilang isang rehistro lamang. Kasi kung iisipin natin, isang bagong komunidad ang nabubuo sa mundo ng internet. Ito ay hindi lamang pansamantala, ngunit isang bagong virtual na komunidad na nabubuo. Kung kaya't ang mga kalahok dito, kahit na galing sila sa iba't ibang parte ng mundo, ay nabubuo nilang isang bagong komunidad virtually. Kung kaya't para sa akin, hindi lamang ito isang rehistro ng Filipino. Maaari natin itong tingnan bilang isang bagong variety o isang bagong wika. Dahil katulad nga ng Filipino, sinasabi natin na isa siyang wika na hiwalay sa Tagalog sapagkat ang Filipino ay integrasyon ng iba't ibang wikang Pilipinas, kasama ng wikang Ingles, na wika ng kolonya. Ang e-fil, kung titingnan natin, ay wika rin ng pinagsama-samang wika sa internet. Actually, gusto ko rin sabihin na maaari natin itong tingnan sa perspektibo ng Pidgin at Creole. Sapagkat para sa akin, nagkakaroon nga ng language contact sa internet, hindi lang sa ideya ng wika, magkapagkakaiba ng wika, halimbawa ng Chinese versus Filipino or ng English versus Filipino. Ngunit, kung iisipin mo, ang bawat individual ay may iba't ibang paraan ng paggamit ng wika. Base sa kanyang layunin, base sa kanyang sariling sistema, dahil sabihin na natin may iba't ibang pagaling ang mga taong ito sa iba't ibang kultura, iba't ibang kahit na, di ba, parehas tayong Pilipino, ngunit galing tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, magkaibang ating kultura, magkaibang ating paggamit ng isang wika, kahit na isang wika lang ito. Kung kaya't sasabihin kong maaaring nagkakaroon ng Pidginization, kung saan hindi ito nakabase sa magkaibang wikang ginagamit, ngunit magkaibang paraan ng wika ang paggamit. Kung kaya't nagkakaroon ng bagong wika out of that language contact. Ngunit kasi ang sinasabi lang, Pidgin nabubuo lamang kung magkaibang wika ang ginagamit at walang common na wika na ginagamit ang dalawa o higit pang tao. Kung kaya't wala silang common na wika dahil magkaiba nga sila ng wikang ginagamit. Ngunit para sa akin, kung titingnan mo, maaari rin natin namang tingnan ang Pidgin bilang isang sa perspektibo na nagsasabing ang bawat individual ay may iba't ibang paraan ng paggamit ng wika, kung kaya't nariyan lagi ang language contact. Mapa-Pilipino o Pilipino man na nag-uusap o Filipino versus Chinese na nag-uusap,
nariyan ang language contact. Language contact is everywhere. Kung kaya't nangyayari ang pidgin, lalong-lalo na sa internet. Kasi kung sa konteksto ng internet, titingnan natin, nariyan ang merong barrier sa communication. Meron na agad barrier sa communication. Computer-mediated communication nga siya, gaya ng sabi ni Mary Ann S. Sandoval. Ngunit hindi siya yung nagbigay ng termino na yun. Nabanggit niya lang yun sa kanyang akda. Nandito ang isang tao, halimbawa, at isang tao na magkaiba sila ng pinanggalingang konteksto, kultura. Tapos nariyan pa ang barrier sa pagitan nila kung saan ang computer. Ito ang namamagitan sa kanila. Hindi malayo na nagkakaroon ng bagong wika, uri ng wika, kahit na sabihin mong pareho silang Pilipino, galing sila sa isang bansa. Ngunit merong barrier. Meron silang parehas na kultura, meron silang magkaibang kultura, meron silang magkaibang sistema ng pag-iisip, diba? Tapos meron pa silang may karagdagang pang factor na maaaring makapagpabago ng paggamit ng kanilang wika, at yun ay ang computer. Ang limitadong resources na binibigyan ng computer. Kung kaya't para sa akin, ang nangyayaring komunikasyon sa internet, hindi lamang siya isang sitwasyon Kasi ang rehistro, sinasabi natin, paggamit ng wika base sa sitwasyon. Ngunit ang internet, hindi lamang siya isang sitwasyon. Isa siyang komunidad. Isa siyang bagong komunidad na nabubuo. Lalo pat ngayon na sa panahon ng pandemya, hindi lamang ganun katemporaryo nagiging komunikasyon sa internet. Ito na ang nagiging buhay natin kung kaya't nariyan ang mga nabubuong permanenteng relasyon, permanenteng mga grupo ng mga tao, nariyan ang nabubuong mga bagong komunidad na galing sa iba't ibang lugar sa realidad, ngunit sa internet, sila ay isang komunidad dahil nandun sila dahil sa isang layunin. Kung kaya't, para sa akin, hindi lamang yung isang sitwasyon, isa na yung bagong komunidad, isa yung bagong realidad, kumbaga. Ako ay lubos na natutuwa dahil sa mga inilatag na katangian ng e-fill. Nandiyan ang hypertextual, kung saan sinasabi ng multilinear ang paraan ng pagbasa ng mga teksto kasi pwedeng gumamit ng mga link na nakapaloob sa diskurso. At sa pagbabasa mo ng isang diskurso sa talakay mo sa isang diskurso sa loob ng internet o sa isang chat, hindi mo siya masusundan base lang sa pagsunod mo sa chronological na order nito. Ngunit maiintindihan mo siya base sa konteksto ng iba't ibang paksang pinag-uusapan sa isang chat. Kung kaya hypertextual talaga siya at multilinear. Sa e-fill naman, may mga spelling nga na pinaikli. Halimbawa, naman, pagsama, barangay, bakit. Actually, napansin ko na karamihan sa mga salitang ginamit na halimbawa sa teksto ay hindi na ganon yung forma ng mga ibang mga salita sa kasalukuyan na ginagamit ng mga kabataan sa internet. Kasi gaya nga ng nasabi sa akda, ang ginamit ay Yahoo Messenger. Ngayon, Facebook na kasi ang ginagamit sa chat. At base sa mga naobserbahan ko, halimbawa, yung naman, hindi na ganun yung spelling niya. Actually, yung mga nabanggit na words, naman, pagsama, barangay, BGY, bakit, BKIT, hindi na ganun yung forma ng mga chat ng mga kabataan ngayon sa Facebook. Kasi meron na yung bagong BAQUET, bakit. Meron na rin yung lang, hindi na siya LNG lang, kung hindi LUNGSCXZZ na spelling. Meron na rin yung maraming mga salita na nabanggit sa
akda na hindi na ganun yung forma ng spelling o orthography-kong forma ng salita. Nagbabago na rin actually yung orthography-kong forma ng mga salita sa ng Filipino sa internet. Nagiging mas defined na yung pagbabago ng mga salita. Hindi lamang siya upang hindi lamang upang maging mas efficient sa pagsasalita, hindi lang upang maging mas praktikal. Ngunit nagkakaroon na rin ng aesthetikong pagbabago para nagiging sophisticado yung paraan ng pagsasalita ng mga kabataan sa internet, hindi lang upang sabihin mo, hindi lang upang maging mas mabilis ang pakikipag-usap o mas mapabilis ang kanilang pakikipagkomunikasyon. Nariyan din yung mga salita katulad ng SK, paraan ng pagtawa sa internet. Naroon din yung HNNNNNG. Nandan din yung mga HQ. Yun yung mga tinatawag na keyboard smash. So, gaya ng sinabi sa akda ni Mary Ann S. Sandoval, ginagamit ng mga tao ang limitadong espasyo ng keyboard. Ginagamit nila tinatry nilang gamitin ng mabuti ang mga resources na nakikita nila sa kanilang paligid. Sa pagkakataong ito yung keyboard, yung limitadong choices na ibibigay sa'yo ng keyboard. So, pinag-eeksperimentohan ng mga tao yung mga simbolo na makikita mo dito, na yung mga ASDF, GHJKL, na kung titingnan mo, wala namang ibig sabihin, pero kapag nakita mo sa internet, alam mo, meron siyang particular meaning na ibinibigay sa'yo. ASDF, HJKL, meron yung SK, na paraan ng mga tunog na may partikular na gamit sa mundo ng internet. Nariyan din ang mga bagong simbolo katulad ng actually, pati yung pag-aalis ng mga hindi lang pagdadaglat ang nangyayari ng mga acronym, nadagdagan na to eh. Ang mga sinabi dito katangian ng IFL, hypertextual, multilinear, may spelling na pinaikli, ngunit yung mga pinaikling spelling, nagbago na rin ng forma, di ba? Gaya ng sinabi kanina, paggamit ng acronym, pagsasama ng dalawa o higit pang salita, na siya naman nagbago rin. Katulad na lamang ng mga sinabing halimbawa, hindi mo na siya masyadong makikita sa internet ngayon. Hindi na ganun yung forma ng mga salita ngayon sa internet. Dahil marami nang nabago, marami nang na-inventong mga bagong salita. At sa tulong ng katunog na letra, umiikli ang pagsulat ng isang salita sapagkat ang isang pantig o buong salita ay hinahalintana lamang ng katunod nitong letra katulad ng U, U na lang. C bilang letter C at X bilang X. Isipin, ngayon, sinabi. Actually, yung mga binigay talagang halimbawa dito, sobrang boomer-like na siya eh. Karamihan ng mga gumagamit ng mga ganitong forma ng salita. Yung halimbawa, isipin, sinabi, syempre, parang mga hindi na yung henerasyon na ito eh. Kasi kung makikita mo ngayon yung mga kabataan, hindi na sila gumagamit ng ICPIN para sabihing isipin. Talagang binubuo nila isipin kasi parang sinasabi nga nila, so bakit parang tunog boomer ka? Ganon. Pati yung sinabi, konti na yung gumagamit nun ngayon eh. Pera na lang kung ano ka, kung boomer ka nga. Pero karamihan ng millennials, hindi na gumagamit ng mga ganitong forma ng salita. At wala na rin masyadong gumagamit ng yung ganon. Halimbawa, maya-maya, yung gaganong maya, tapos 2 times. Wala nang masyadong gumagamit ngayon nun eh. Actually, sa panahon ngayon ng mga kabataan sa internet, ginagawa na nila ng aesthetic to. Parang
katatawanan yung mga ganitong forma ng salita. Andito sa mga memes, halimbawa, sa konteksto ng mga memes, para mas maging katawa-tawa o katawa-tawa yung kanilang mensaheng gustong ipahatid para alam nilang may elemento ng sarcastic o ano sa isang post. Ginagamit nila tong mga tambilang, andito na ako, AQ, o kaya andito na me. Parang katatawanan na lang hindi na siya upang mapabilis yung komunikasyon kung bakit pinapaikli nila ng ganito yung mga salita, kundi sa estetiko. May estetikong ano na siya, role. May certain meaning na siyang inihahatid. So sa mundo nga ng Comnet, ginagamit ang lahat ng posibilidad sa pagtitipa sa keyboard, gaya ng sinabi ko. Limitado yung resources, ngunit patuloy na nag-iimbento ang mga tao kung paano nila mas magiging o magagamit ang mga resources na ito o ang mga nakikita nilang nalatag sa kanilang resources ng computer. Kaya nga tinawag na computer-mediated communication. Dahil ang komunikasyon ay nakabase sa inilatag na resources o ibinibigay sa iyong oportunidad pang komunikasyon ng computer. At dito nakabase pa rin ang pag-unlad ng komunikasyon sa internet sa patuloy na pag-inuba o pag-develop ng pisikal na katangian ng isang computer. Kung madadagdagan pa ba ang mga ganitong features ng internet upang mas mapalawak pa ang kaya nating gawin sa keyboard or ganon, kung madedevelop pang muli ang mga paraan ng komunikasyon sa internet base sa mga dinedevelop na mga apps, Facebook, Zoom, madadagdagan pa ba itong mga ito? Kaya masasabi nating mabilis talaga ang pagbabago ng modernong teknolohiya. Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya kung saan dito na nakabase or nakadepende ang buhay natin lahat dahil nga pinagbabawal ang physical na interaction as much as possible. At dahil dito, humahanap pang lalo ang mga kumpanya o mga tao na nasa mundo ng teknolohiya ng mga paraan upang mas ma-develop pa ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa panahon ito. At kaya nga nang nasasabi, meron na ang bagong uri ng rehistro o ang bagong rehistro ng wikang Filipino na nakatatagpuan sa internet ay tinatawag na e-fil na may katangiang tinataglay na parehong pasulat at oral. Ang masasabi ko lamang dito, ang pasulat na uri ng wika naman ay oral din talaga ang katangian niya dahil gaya nga nang sabi nila, habang tumatagal ang panahon, hindi lamang ang goal ay maidokumento ang oral na wika. Habang tumatagal at habang nagde-develop din ang komunikasyon, mas gusto nating gayahin as much as possible ang paraan ng pagsasalita ng oral sa ating pasulat na forma ng wika. Merong mga teksto sa internet kung saan inaalis, halimbawa ang mga simbolo, ang mga punctuation marks upang tuloy-tuloy na magsalita, o kaya merong mga teksto sa internet makikita mong dinadamihan ng comma o dinadamihan ng period. Meron din yung mga forma ng pasulat sa internet na naka-caps lock lahat upang ipahatid na ikay nagbibigay ng emphasis o ino-all caps upang sabihin ikay sumisigaw. Ang mga ito'y ginagawa ng mga tao o iniimbento ng mga gumagamit ng internet o ng computer upang mas gayahin pa ang oral nating pagsasalita, ang oral nating forma ng wika sa pasulat na forma. Kaya gaya nga ng sabi ni David
At Brewer, electronic discourse in writing that very often reads as if it were spoken. Dahil yun nga yung isa sa goal ng technology. Hindi lang not only to document what is oral, but to write as if you are speaking. At dyan po nagtatapos ang aking report. Sana'y nagustuhan nyo ang naging talakayan ngayong araw na ito. At naway makakuha po ako ng iba't iba pang ideya galing sa o reaksyon mula sa inyo base sa mga nasabi ko ngayon o tungkol sa mga nasabi ko ngayon. Just share your thoughts about this. Lalo na dun sa pagiging bagong wika ng e-fil at hindi lamang bilang isang rehistro. Tingin nyo ba ay posible yun? Ako si Liz De Vera at yan ang pagtatapos ng ating talakayan sa patungkol sa wika sa COMNET, isang bagong rehistro sa wikang Filipino ni Mary Ann S. Sandoval. Salamat!